Kamusta na po mga kasundo? Ito po si Kuya Bari. Naku, pasensya na po at medyo ako'y namamaos at ako'y kagagaling ko lang po sa Japan at siguro'y nagpalit kasi ang klima ngayon kaya ako po'y may kaunting ubo. Pagpasensyahan nyo na po yung boses ko, ngunit tuloy pa rin ang ating kwento. Magandang araw po sa inyo Kuya Bari. Ako nga po pala si Milet, 32 anyos at ako po'y tubong dipolog. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ikinuwento lang din po ng lolo kong si Bienvenido noong nabubuhay pa ito. Hindi ko na po matandaan kung ano ang eksaktong taon na nangyari ang kwentong ito, subalit nasisiguro kong pagkatapos iyon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Para hindi po kayo malito at ang inyong mga taga-subaybay, ay ilalahad ko ang kwento na ito na parang si lolo ang siyang nagsasalaysay. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nagkanya-kanya na kaming magkakapatid sa buhay. Masarap sa pakiramdam na parang nakaahon ka sa hukay. Hindi na nagtatago sa kung saan-saang kuweba para lamang maisalba ang sarili. Ang sarap maging malaya. Nakikita ko na rin na bumabalik na sa normal ang lahat. Doon ko na nakilala si Tining, ang aking naging asawa. Dahil sa nais naming mapatunayan na kahit sa murang edad lamang ay kaya na namin humarap sa mga hamon sa buhay bilang mag-asawa, ay bumukod na kami ng tirahan sa kanyang mga magulang. Nagpatayo kami ng kubo sa isang burol mula sa sarili naming mga pawis at pagsisikap. Mas pinili naming doon na manirahan upang makapag-alaga ng mga hayop na hindi nakakabahala o nakakaperwisyo sa ibang tao. Hindi baling malayo na ito sa sentro ng baryo. May kaibigan ako noon na si Arsenio, isang kilalang albularyo sa baryo namin. Siya ay isang mahusay na albularyo Kuya Bari na may kakayahang magpagaling ng mga karamdaman sa pamamagitan ng kanyang mga orasyon at mga halamang gamot. Sa katunayan nga ay sa kanya kami nagpakonsulta. Hindi pa kasi mabuntis-buntis ang aking asawa noon. Sa tulong ng mga langis na pinainom niya sa amin at sa mga bagay na pinagawa niya ay nabiyayaan kami ng unang anak at nasundan pa iyon. Kaya nga ay sobrang nagpapasalamat ako sa kanya ng mga panahong iyon Kuya Bari. Hanggang sa isang araw, may nagpatulong kay Arsenio na isang matandang lalaki. Dahil nga sa kanyang tinataglay na lihim na karunungan ay hindi niya iyon tinanggihan. Dinala siya ng matanda sa malayong lugar at buwan na noong nakabalik siya. Mula sa araw ng pagbalik ni Arsenio ay tila mas naging dalubhasa na ito. Naalala ko pa nga na sa tuwing sumasapit ang dapit hapon ay laging nakamasid ito sa labas mula sa nakabukas niyang bintana. At tila ba may kinakausap siya roon na hindi namin nakikita. Subalit nakakarinig kami ng mga pagkampay ng pagaspas mula sa mga pakpak ng kung anong nilalang. Mula kasi sa kubo namin, natatanaw ang kubo ni Arsenio. Nasa kabilang burol kasi iyon nakatayo at ito'y katapat ng sa amin. May ilog naman sa ibaba na namamagitan sa dalawang burol. Napapansin ko na napapadalas na nawawala si Arsenio sa kanyang kubo tuwing sumasapit ang gabi. Malalaman kasi na naroon na siya gawa ng maaaninag ang ilaw ng kanyang mga gasera. Ang akala ko ay may nagpapagamot lang sa kanya kaya siya umaalis. Subalit sa pagdaan ng mga linggo ay nanghilakbot na lamang ako sa aking nasilayan. Si Arsenio ay tila ba isang Diyos na sinasamba ng mga nilalang.
Nakayuko ang mga ito na tila ba nagbibigay ng alay. Taas noon naman silang pinagmamasdan isa-isa ni Arsenio at sa hindi ko mawaring dahilan, Kuya Bari, nasipat ko ang pagsipa niya sa isa sa mga nilalang saka ibinalibag sa ere na tila ba napakagaan lamang nito para sa kanya. Sinakal naman niya ang isa at tila ba walang kahirap-hirap na ibinitin sa ere. Hanggang sa tila nagmamakaawa na ang iba. Kaya naman ay ibinagsak niya iyon sa lupa saka tila galit na nagwika. Bigla namang tumayo ang mga nakahandusay na nilalang saka nagkukumahog na lumisan. Sa bilis ng kanilang kilos ay hindi ko na namalayan kung saan sila nagdaan. Subalit nababatid ko, Kuya Bari, ang mga nilalang na iyon ay hindi mga pangkaraniwan. Sa puntong iyon ay hindi ko gaanong narinig ang tinuran ni Arsenio sa mga nilalang gawa ng mas malakas ang nililikhang tunog ng agos ng ilog sanhi ng pagbaha. Saka ko pa lamang napagtanto na nag-iba na ng ikinikilos si Arsenio buhat ng lumisan ito. Sa tingin ko po ay mas naging agresibo ito. Mainitin na ang ulo at tila ba laging may hinahanap ang kanyang mga mata sa tuwing may lumalapit sa kanya upang magpagamot. Gabi, kaarawan ng panganay ko noon. Likas na po sa amin na sa tuwing may espesyal na mga okasyon ay nagluluto kami ng tinolang manok. Dahil sa medyo madulas ang daan paakyat sa amin sanhi ng mga pag-ulan ay naisipan ko na lamang na dalhan si Arsenio ng tinolang manok sa kanyang kubo. Bit-bit ang gasera ay tinuntun ko ang daan papanhik sa kubo niya. Hindi pa nga ako lubos na nakakalapit ay umalingasaw na ang nakasusulasok na amoy na nagmumula sa looban ng kanyang kubo, dahilan upang mapatakip ako ng aking ilong. Arsenio? Arsenio, magandang gabi. Nariyan ka ba? Tawag ko dito. Agad din naman siyang sumagot at pinapanhik ako. Noong nasa loob na ako ng kubo ay hindi ko na naamoy ang napakabahong nalanghap ko mula sa labas. Oy, bien, naku, salamat ah. Tamang-tama ito sa malamig na panahon. Anya, bago inilipat ang dala ko sa isang mangkok. Nagsimula na siyang kumain at ako naman ay nagsindi ng tabako. Pare, mukhang dumadami ang mga nagtutungo dito sa kubo mo ah. Hindi ka na mag-aabala pang lumuwas ng bayan yan. Gawa ng natuntunan ng mga tao itong kubo mo. Pagbubukas ko ng usapan. Oo. Pansin mo rin pala no. Alam mo, bahala ko na sanang bitiwan itong aking pangangalaga ng lihim ng karunungan. Alam mo kasi, kaibigan Bien, nais ko nang hanapin na muna ang aking sarili. Ha? Anong hanapin? Bakit? Nawawala ka ba? Pagpapatawang tugon ko sa kanya. Sanay na rin kasi ako, Kuya Bari, na nakikipagbiruan sa kanya. Subalit sa puntong iyon, hindi naman siya natawa. Bagkus ay pansin ko ang pagiging seryoso ng kanyang anyo. Nais ko nang lumagi sa isang lugar na tanging ako lamang ang nakatataas. Ako lamang at wala nang iba pa. Ang mga tinuran niya ay hindi ko lubos na naintindihan hanggang sa iniba niya ang usapan kaya hindi na doon ang aking pansin. Sa pagdaan ng mga araw, lagi pa rin namang nanggagamot itong si Arsenio. Isa sa nasaksihan ko noon ay ang paggamot niya sa isang lalaking nayanggaw. Naglalaway ang lalaki at tila kay lakas nito nang puntahan namin iyon ni Arsenio. Nagboluntaryo akong sumama gawa ng bago ang balitang iyon para sa akin. Nakatali ang magkabilang paa at kamay ng lalaki doon sa higaan nito na yari sa kawayan. Mapupula
at nanlilisik ang kanyang mga mata. Maya-maya'y may inusal na dasal si Arsenio habang nakatapat siya sa lalaki. Hinawakan niya ang ulo nito ng madiin bago pilit niyang pinapalunok dito ang langis na pinatak niya sa nakabukang bibig nito. Noong malunok na ng lalaki ang langis ay tila nahimasmasan nito mula sa pagkakadeliryo. Hanggang sa pawang may isinusuka ito. Nagmadaling umusal ulit ng dasal si Arsenio at inulit-ulit iyon ng 7 beses. Kitang-kita ko ang paglabas ng isang itlog mula sa bibig ng lalaki at noong bumagsak iyon sa sahig ay nabiyak ito at lumabas mula roon ang isang itim na sisiw na may napakalansang amoy. Ang lalaki ay biglang nanghina at natumba. Pinayapa naman ito ni Arsenio at nag-usal siya muli ng dasal bago dinampot ang itim na sisiw. Anong gagawin mo riyan, Arsenio? Pagtatanong ko sa kanya. Ito ba? Ilalagay sa dapat niyang paglagyan. Wika niya sa akin. Mula noon ay sunod-sunod na ang nagtutungo kay Arsenio gawa ng nayanggaw umano ang kapamilya, asawa, kapatid, apo, pamangkin o di kaya ay ang anak ng mga ito. Halos ganoon lang din lagi ang mga dahilan ng mga taong nagpapagamot sa aking kaibigan. Nagagamot naman niya ang mga iyon at bilang kapalit sa panggagamot niya ay binibigyan siya ng mga ito ng salapi. Dati naman ay hindi siya tumatanggap ng salapi mula sa mga natutulungan niya. Gawa ng aniya ay ang lihim ng karunungang tangan niya ay ipinagkaloob ng kalikasan sa kanya nang walang bayad, kaya naman daw ay ginagamit niya ito nang walang kapalit mula sa mga natutulungan. Binigyan din siya ng lupang mapagtatayuan niya ng bahay sa bayan ng isa sa kanyang mga napagaling. Ramdam ko talaga ang pag-iba ng ugali niya at ang pagbigay niya ng presyo sa kanyang serbisyo. Hindi ko na nga siya gaanong nakakausap gawa ng pagiging abala niya sa pag-aasikaso sa mga lumalapit sa kanya. Isang gabi, kabilugan ng buwan noon, kaya tumatanglaw ang liwanag nito sa buong paligid. Natanaw ko noon si Arsenio sa labas ng kanyang kubo na nakatingala sa buwan. Mula sa nakabukas naming bintana, binuksan ko iyon para lumanghap ng sariwang hangin sa gabi. Hindi ko na sana papansinin pa iyon gawa ng lagi ko naman siyang nakikitang ganoon sa tuwing bilog ang buwan. Subalit nakuha ng atensyon ko ang biglang pagtuwad niya ng ilang minuto. Pagkatapos ay tumayo siya ng matuwid, saka itinaas ang kanyang 2 kamay sa ere na tila ba nakadipa. Hanggang sa biglang nagsulputan ang mga kakaiba at nakakatakot na nilalang base sa kanilang figura na nagmistulang mga halimaw. Ang mga iyon ay biglang nagsiluhod sa harapan ni Arsenio na para bang nagbibigay pugay. Tumayo ang 3 nilalang at dahan-dahang iniangat ni Arsenio sa ere saka taas noong lumutang ito. Bumalik sa pagkakaluhod ang 3 nilalang kasama ng iba pa. Pagkaraan ay may inihandog sa kanya na sa tingin ko po ay mga itlog. Mas lalo akong nagulat nang nakitang si Arsenio ay tila nakalutang sa ere. Siguro po mga 1 dipa ang agwat nito mula sa lupa. Sa aking nasaksihan ay bigla akong kinabahan. Naku po, hindi kaya Diyos na ang itinuturing sa kanya ng mga nilalang na ito? Saad ko lamang sa aking sarili. Bigla kong nabitiwan ang tungkod ng aming bintana dahilan upang lumagapak ang takip ng bintana at lumikha iyon ng ingay na humalo sa katahimikan ng gabi.
Batid kong napansin nila ang nangyari kaya hindi ko na iyon binuksan pang muli. Subalit sa aking pagsilip muli sa siwang ay nasilayan ko na lamang na nasa labas na ng aking bintana si Arsenio kasama ang mga alagad nito. Tinambol ng kaba ang dibdib ko. Hindi ko malaman ang aking gagawin, Kuya Bari, kung kaya't dahan-dahan akong lumayo sa may bintana. Hanggang sa naulinigan ko na lamang ang kanilang paglayo. Pagsilip kong muli ay nawala na silang lahat sa dilim. Kinabukasan, inabisuhan ko ang aking mag-ina na wag na munang lumabas ng aming tirahan o magtungo sa bayan para maglako ng mga prutas at gulay. Nais kong magtipon muna kami sa aming tahanan nang sa ganoon ay mabalaan ko sila na wag nang pakampante kay Arsenio gawa ng nag-iba na ito. Saka pa lamang isinalaysay ng aking panganay ang kanyang kakaibang nararamdaman. Nanghihina umano siya tuwing umaga at sa gabi naman ay may lakas siyang kakaiba. Tila kay sarap daw ng pakiramdam ang pagtuwad sa labas ng bahay pagsapit ng gabi. Hindi niya raw mapigilan ang kanyang mga malalagkit na mga laway na kumawala sa kanyang bibig. Sa lalamunan daw niya ay tila mayroong nakabikig na hindi niya mawari. Na sa tuwing umiinom daw siya ng tubig ay nawawala naman daw at sa tuwing kumakain siya ay di niya nararamdaman ito. Subalit sa tuwing lumulunok daw siya ng laway ay nararamdaman daw niyang may kung ano ang naroroon. Sa tinuran ng aking panganay, Kuya Bari, ay alam kong kailangan namin si Arsenio kaya nagtungo kami sa kanila upang magpagamot. Subalit, Kuya Bari, ako ay kanyang tinanggihan. Gawa ng kasalanan ko raw ang lahat kaya nagkaganoon ang aking anak. Kung hindi lang daw sana ako nagmasid sa kanila ay hindi iyon makukuha ng anak ko. Sa tinuran niya ay napagtanto ko na siya pala ang may kagagawan. Kahit na nasaktan ako sa kanyang mga sinabi ay nagpakumbaba pa rin ako at nakiusap na ako ay tulungan niya. Ano man ang aking nakita ay hindi ko ipagkakalat o ipapaalam sa iba, maging sa aking mga kapamilya. Subalit tinawanan lamang niya ako at mariing nagwika. Ha! Hindi mo ako maluloko. Kung nais mong malutas ang iyong suliranin, ipaubaya mo na ang anak mo sa akin, Bienvenido. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan kong tanong. Pagagalingin ko lamang ang iyong anak kapalit ng isa mo pang anak. Anya, saka humalakhak. Hindi ako pumayag sa nais niya. Sino bang baliw ang pinapaikot niya? Umalis kami sa kanyang kubo na laylay ang mga balikat at may baong puot. Sa puntong iyon, nagdesisyon akong doon na muna kami sa aking mga biyenan maglalagi. Ipinangako ko sa aking sarili na hahanap ako ng albularyong makakatulong sa akin, sa amin. Mabuti na lamang at sadyang maawain ang Panginoong Diyos. May isang albularyo sa Karatig Bayan ang tumulong sa amin at nakuha ang sumpang itinanim ni Arsenio sa aking panganay. Noong malaman iyon ni Arsenio, galit na galit niya akong kinumpronta. Magbabayad daw ang albularyong tumulong sa akin. Sa takot naman na baka mapahamak nga ang albularyo ay kaagad ko iyong tinungo at inilahad ang mga nalalaman ko tungkol sa albularyong si Arsenio. Kung ganoon, siya pala ang naghahasik ng mga punla ng mga aswang dito at sa mga Karatig Bayan. Huwag kang mag-alala, Bien. Nakahanda ako sa mga kagaya niya. Ang saad ng albularyo. Binigyan din ako ng albularyo ng mga habak o
o proteksyon laban sa mga aswang at sa mga orasyong nakakapinsala. Ipinasuot ko ang mga iyon sa lahat ng miyembro ng aking pamilya, maging sa mga magulang at kapatid ng asawa ko upang hindi sila magalaw ni Arsenio at ng mga kampon nito. Gabi, sigawan ng mga bata at babae ang maririnig sa loob ng tahanan ng aking mga biyenan, kung saan kami pansamantalang naninirahan. May mga aswang kasi na umaaligid-aligid sa labas ng bahay. Ang bahay ay gawa sa tabla at yero ang bubong, kaya rinig na rinig namin ang pagkuskus o kaluskos ng mga nilalang sa labas at ang pagdapo ng ilan ng mga iyon sa bubungan. Nagpupumilit silang pumasok, subalit hindi nila iyon nagagawa. Gawa ng mas malakas ang puwersa ng mga habak na tangan namin kumpara sa kanilang sistema. Kami na nasa loob ay may hawak na itak at mga kawayang pinatulis ang dulo. Inihanda din namin ang mga iyon upang itarak sa katawan ng mga aswang na mangangahas na pumasok sa loob ng bahay. Hanggang sa nagbukang liwayway na, ay wala pa ring nakakapasok sa bahay. Ramdam namin ang galit na nagsusumiklab sa mga aswang na nasa labas, gawa ng hindi man lang nila kami nahawakan. Hanggang sa tuluyan na silang nagsialisan na wala man lang nagawang kapinsalaan. Nang sumunod na araw, dumalaw ang albularyo sa bahay. Ipinaalam niya sa amin na nakipagtagisan umano sa kanya si Arsenio. At inamin nitong kaya siya nagpapakalat pala ng mga punla ng aswang upang mas dumami pa ang magpagamot sa kanya dahil nais niyang sambahin siya ng mga taong natutulungan at kilalanin ng mga iyon na isang Diyos. Ayon pa sa albularyo ay tila nawala na sa katinuan si Arsenio, gawa ng kung ano-ano na lang daw ang dinadala nito. Mukhang nalupig na ng kasamaan ang katauhan ni Arsenio. Mabuti na lamang daw ay nagapi niya ito. Subalit nagbanta umano si Arsenio na babalik siya upang bawiin ang tagumpay. Isang araw ay nagtungo ako sa burol dahil mukhang napabayaan ko na ang aking mga pananim doon. Kampante naman ako na walang masamang mangyayari sa akin kung pahihintulutan ng pagkakataon gawa ng mayroon naman akong tinatanganan na habak. Maayos naman ang naging takbo ng araw ko roon. Bandang hapon ay naisipan ko na umuwi na ng baryo. Papatawid na ako ng ilog nang makaharap ko si Arsenio. Malalim na ang mga mata nito at tila wala na siya sa sarili. Nakaramdam ako ng takot gawa ng batid kong wala akong kalaban-laban sa tinatanganan niyang karunungan. Tuloy-tuloy lang ang lakad ko at patay mali siya lang na nararamdaman ko ang presensya niyang nakatingin pa rin sa akin. Maya-maya'y narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Bienvenido. Alam mo, kung di lang sana ako sumama sa matanda noon na magtungo sa gitna ng masukal na gubat upang magpakadalubhasa pa ng husto, hindi sana tayo umabot sa ganito. Saad niya na ikinahinto ko. Nasa kalagitnaan ako noon sa pagtawid ng mababaw na ilog at siya naman ay nasa kabilang panig ng pampang. Nasilaw ako sa kapangyarihan. Nalula ako sa tinamasa kong pagpupugay ng mga aswang sa akin, sanhi ng pagiging Diyos-Diyosa nila. Nalimutan ko ang aking buhay ay hiram lamang at anumang sandali ay maglalaho din. Nakalimutan ko ang aking angking lihim ng karunungan ay libreng ipinagkaloob sa akin ng kalikasan. Subalit, ito'y aking inabuso at ginamit upang manlamang sa aking kapwa-tao. Kung anuman ang naging kapangasan ko sa iyo,
10 ng iyong pamilya. Sana ay mabigyan mo ng kapatawaran, Bienvenido. Mahabang salaysayin ni Arsenio. Sa puntong iyon, Kuya Bari, saka ko pa lamang siya tinapunan ng tingin. At doon ko nasilayan ang unti-unti niyang panghihina na halos hindi na siya makagalaw at nahihirapan ng huminga. Kaagad ko naman siyang dinaluhan at akmang bubuhatin ko na sana siya para dalhin sa kanyang kubo, subalit pinigilan niya ako. Wag kaibigan. Kalikasan na ang naniningil sa aking kalapastanganan. Naway sa tamang panahon ay maghilom ang sugat na nilikha ko sa iyo. Paalam, kaibigang Bienvenido. Iyon ang mga katagang huling nasambit ng aking kaibigan bago niya nilisan ang mundong ibabaw. Dalangin ko na lang na sana saan man siya nagtungo, hangad ko'y kanyang kaluwalhatian. Ang saad ng aking lolo Bien, Kuya Bari. Habang nagkukwento si lolo ay may namumuong luha sa kanyang mga mata. Batid kong nanghihinayang din siya sa kanilang pagkakaibigan ni Arsenio na nauwi lang sa pagkamuhi sa bawat isa. Talaga nga naman ang bawat pagkakamali na nagagawa ng isang tao ay may kapalit na aral na magpapaalala sa atin na kailangan natin linangin ang ating sarili sa mga mabubuting gawain nang sa ganoon ay magkaroon tayo ng kapanatagan at kapayapaan. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ibinahagi ng aking Lolo Bien. Muli po, ako po si Milet at ito po ang kwento ng aking Lolo Bienvenido na may kaibigan noon na isang albularyong naging Diyos ng mga aswang. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.